Ang value, pares lang. 50 volts na 10,000 microfarad. Yung iba, mababa lang. Itong 3 piraso. Ito mababa, oh. Na okay lang naman yan. Wala naman sa height yan, eh. Basta yung voltahe and then microfarad is same lang naman. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piraso na 50 volts na 10,000 microfarad. Welcome to my vlog. Yun, for today's video. Eto, may kasama ko rito. Hi. Ayun, oh. Hello guys. Kwanto? Ay, Team Ilonggo rin to, eh. Ilonggo boys din to, eh. Ayan. Bali, Kwan. Paggawa rito ng unit niya, eh. Sabi ko, ikaw na gumawa niyan. Ayan, balik tayo rito. For today's video, eto, meron tayo ritong MA na 70. Medyo luma na siya. Hindi naman natin masasabing old school to, kasi old school, iba yung datingan, eh. Kung na rin to, new school na rin, kaso lang medyo luma lang, tsaka kumbaga mga unang modelo ito ng power amplifier. Yun, kasama to ng Kwan, eh. Dalawang magtropa. Shoutout sa inyo, sir. Nagdala sila dito ng unit. Yung isa, yung Shockwave, and then ito, MA na 70. Papasalamat muna tayo. Maraming salamat sa pagkakatiwala nyo ng unit nyo dito sa akin. 70 na MA4. Siguro mga 400 yan kasi MA4, eh. Alam nyo naman ako, kapag may bagong unit or may bago akong tanggap na mga power amplifier or kakaiba sa tingin ko, review muna yan. Pangalawa, repair. Minsan nagpapangatlo pa ako niyan para pang sound check. So ngayon, i-review muna natin ito bago gawin. Para kahit pa paano, at least, magkakaroon ako ng content. And then, siyempre may idea kayo na ganun yung laman loob ng mga ito klaseng unit. Pero yung specs, hindi ko masabi kasi wala na sa akin yung manual nito. Comment na lang kayo dyan sa may comment section sa mga nakagamit na nito or mga nakakalam ng specs nito, ilang watts ito. Comment nyo na lang dyan sa may comment section. Ayan. Shoutout sa may-ari nito. Ito na, sir, bali sisingit ko na yung unit nyo. Iuwi pa ng Mindanao ito, eh. And then galing itong Kwan, trivia lang, galing Region 6 pa ito. Iloilo or Antique, hindi ko lang alam. Basta nabili lang din nila tapos pinadala rito sa Maynila. Tapos ang issue nito, bali ipapa-recondition. Bang busy yung isa ron, eh. Ayan, mapuntat muna tayo sa Kwan. Transformer. Kung itatanong nyo sa akin, transformer, tanso or aluminum, ako mismo nagsasabi sa inyo, automatic, tanso talaga ito. At saka ang laki, oh. Laki ng hibla ng wire na ginamit, oh. Yung mga unang labas ng mga amplifier, talagang sulit yung mga laman nila, eh. Ayan. Ay, masyado naman akong rekta. Balik tayo rito. Hindi raw excited. Masarap muna tayo, siyempre, bago laman loob. Ito yung harap niya. Tingnan nyo, makuha na talaga sa luma. Dami na sigurong nasagupa na mga diskuhan yung ganitong unit kasi naluma na siya, oh. Pero angas yung mukha nito kung bago pa siguro. Hindi siya yung typical na CE series na mukha, iba, kakaiba siya. Pero in terms sa indication dito, siyempre isa lang, may dalawang pitan, yung switch na ganyan. Tapos power, signal, flip, and then protect. Sa mga power amplifier, common na lang din naman yung mga ganong style ng ilaw, eh. Yan. Papunta na tayo rito sa may Kwan, sa may transformer. Excited tayo, eh. Ang bigat nito, kahit na 400 lang. Primary niyan, automatic. 220 above na yan. Ayan, 220, 240. Tapos, sa secondary niya, 80-080. 80-080. Tingnan natin kung naka-class H siya. Tapos 37 037 Oo nga, oh. 3703. Hindi ko kung naka-class H ito. Tingnan nga natin. Ito. Baka mamaya mapahiya tayo.
Ito, dalawang kwan. 80. Tapos 37. 037. Tapos 37. 037. Ba't ganun yung supply niya? Saan napunta yung 80? Ayan. Hindi ko makita. Basta, bahala na. Yan ang lumabas sa tawas eh. Pero parang AB lang yung nating niya. Class AB lang siguro ito. Comment na lang kayo dyan sa may comment section, mga master dyan. Alam nyo naman ako eh. Wala tayong pinag-aralan eh. Wala tayong pinag-aralan sa ganitong kwan eh. Sabihin naman ng iba eh, mag-aaral muna tayo. Kaya comment na lang kayo dyan sa may comment section. Class AB ba o Class H? Kasi yung supply niya ganyan oh. 80, 080, 37, 037, 37, 037, tapos 028. Yung 28 baka nasa kuha na yan or mga relay niya. Kasi ang out niya itong dalawa na to eh. Malaman na lang sa sunod na lang na video ko yan. Masusukatan na lang natin. Yan. Tapos kung sa laki, malaki rin, nasa halos 7 yung lapad nyo. Transformer nya lapad kasi naka-toryo ito eh. Tapos mapunta tayo sa may mga output nya. Output na ginamit is 2SC5200 and then A1943. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong pares na kwan, Toshiba. Pitong pares na 2SA 1943 and then 2SC5200. Kabilang channel. Yan, pitong pares din dito. Tapos sa capacitor, ito lang medyo awkward siya tingnan. Kasi siguro nung baka dating ni-repair na ito, baka may mga lumubo na capacitor pinalitan. Yung ibang brand niya pinalit is hindi sila magkakapantay. Pero yung value, pares lang. 50 volts na 10,000 microfarad. Yung iba mababa lang. Itong 3 piraso. Ito mababa oh. Na okay lang naman yan. Wala naman sa height yan eh. Basta yung voltahe and then microfarad is same lang naman. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 piraso na 50 volts na 10,000 microfarad. Yan. Tapos yung back panel nya, sisilipin ko ba yung back panel nito? Kaya lang ha. Ayan, pinihit ko lang ng konti. Ito naman yung back panel nya. Sa mga kwan na to eh, bigay ideal sa mga hindi nakakita pa ng ganitong unit or yung dating is mga lumang modelo pa. Kasi yung mga bago ngayon eh, mga kwan ka eh, mamamanga ka sa mukha niya kasi ang ganda eh. Ito, angas yung meron siya. Yan, in terms sa may input niya, naka XLR and then naka PL. Ito, yan dalawa. Tapos sa may switching niya, sa may mga switch, ito parallel, stereo, then bridge. Same lang sa ibang power amplifier. Sensitivity 1.4, 1 volt and then 0.775. Tapos may grounding and then yan o, grounding left niya. Ang problema, nakatago na yung mga switch niya. Kasi nga luma na siya. Tapos sa output binding post and then naka XLR. Tapos disenyo ng ano, tingnan nyo, design ng USA. Ayun, balik tayo rito. Yun na, nakita nyo na yung harap, nakita nyo na yung laman loob, and then yung back panel is nakita nyo na. O yan, yan yung kabuuan ng kwan. Mas mahaba siya, hindi katulad sa mga kwan ngayon. Naka-standard naman siguro ito. Tapos sa pan, dalawa lang yung pan nya. Ang posisyon, paloob siya, paloob yung hangin niya. Kasi posisyon ng pan niya ganyan oh. Paloob, 2 piraso lang. Pero ang angas, ang haba ng heatsink ko. Tapos hindi siya yung tipong tinipid. Yung mga kung ngayon, di ba? Pansinin niyo yung mga amplifier ngayon, kadalasan hanggang dito lang yung heatsink ko. Ito talagang mahaba siya oh. Lalaban sa init to kasi ang haba ng lockdown ng mga ng pagitan ng transistor. Yan lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin kasi review lang naman eh. Abangan nyo na lang sa sunod na video yung pagre-repair ko rito. Bali, babaklasin natin to kasi re-recondition to eh. Bali, lilinisin natin. Repair lang naman. In terms naman sa pyesa, nangitim lang siya pero galing. Yung pyesa dati,
nangingitim lang, hindi kinakalawang. And then, kanina, medyo nawala ako sa kanya kasi may pumunta rito eh. May babalikan lang ako. Yan, ito pala sabi kong babalikan. Kasi tinitingnan ko kung anong lugar yung produkto nito eh. Pero design niya, tingnan mo. Di lang ako sigurado kung legit ah. Design in USA. In terms of manufacturer, wala kasi nakalagay rito eh. Wala nakalagay kung anong bansa yung nag-produce or nag-manufacture. Pero disenyo, yan o, USA. Ayun lang. Medyo kan lang. Napaisip ako. Ibig sabihin, orig ito. Tsaka bilib ka naman talaga sa pyesa. Kalawang na hindi kinakalawang. Yan lang guys, hanggang dito na lang yung vlog, walang kwentang vlog natin. Ulitin ko, abangan nyo na lang sa next na video tungkol dito sa pagre-repair ko. Ayun, promotion, bago tayo magtapos, shop natin sa mga gusto magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Ang social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload natin. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.